Yo, 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 what's up? Dito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Alam nyo na, love you. Para sa hindi naman, fuck you. Okay, iba naman, lipat naman tayo ngayon. Lipat tayo sa Motus. Ang papanoorin nating laban, Pedestal Tournament Championship. Pedestal ano ba to? Pedestal 4 na yata? Oh, Pedestal 4 ng Motus. Ito yung parang isa buhay nila. So, finals to, papanoorin natin laban ni Jabo versus Nego G. Si Jabo, di ko pa siya napapanood sa kahit anong battle. Tapos ito naman si Nego G, nag-flip top na rin to, pero nakalaban din to ni 3D dati sa Pedestal Championship dito sa Motus. Pedestal 2 yata yun. Natalo si Nego G sa finals. Ngayon, nakabalik na naman siya sa finals dito sa Pedestal 4. Hindi ko alam kung sumali siya ng Pedestal 3. Pero yung nag-champion dun sa Pedestal 3 si Mirage. Kalaban niya si Philos, may battle review rin ako dun. So game, huwag natin patagalin pa, panoorin natin to. Let's go! Gusto ko magpasalamat siyempre Dumuti kay Team Madam Early Shaw sa N-Rap Battle League, siyempre sa Yo Production, kay J-Drone, Ship. Nakaliwa naman, galing pa. Sobrang nanalo ng koito si Jabo. Pinili niya mauna si Nego G. Pedestal 4 Finals, unang banat para kay Nego G. Pakinggan natin. Yo! Pinali na naman! At matagal-tagal ko itong hinintay, mga tol. Jabo versus Edgar Allan. 12 years ako nagkamay at naghabol. Sobrang basic na lang sa akin bigyan to ng pagkatalo. Malamang ay no more sana all. At ang bigyan si Jabo ng L, katumbas lang yun ng Jabol. Kaya tol, pero ayoko na ng kamaya na talagang may tira na ako at na-virginan ko na si Shaira, alam nyo na yan. Alam nyo na yan. At na-virginan ko na si Shaira, alam nyo na yan. Ay, putang ina mo. Kasi pares, tangina mo, teka lang. Virginan ko na si Shaira, alam nyo na yan. Kasi pares lang tayong suko ng bataan. Intro pa lang. Alam nyo nang, magkakalabasan to ng galit at mapait ang dadanasin mo sa akin. At hayaan yung dito manggaling sa taong sawa nakakapalad na ako mismo papalarin. Hantutan, gang! Sabi niya, Medyo ano lang, ang pangit ng intro. Naging intro dito ni Nego G. Siguro hindi siya pang, para sa akin, hindi siya pang finals na intro. Medyo mababaw lang din yung joke niya about sa pangalan ni Jabo. Nilagyan ng L, talo, tapos Jabul. Parang hindi siya nakakuha ng, siguro ang common masyado, o ang babaw, generic. Tapos nag-stumble pa siya dun sa after nung punchline na yun, nag-stumble siya. Pero ang gusto niya lang na may parating dito is ang tagal niya nag-antay ng kasi nga natalo siya dati sa Pedestal Finals, tapos ngayon nandiyan na naman siya, parang na siya, ready na siya mag-champion. Ganyan yung gusto niyang ipunto rito. Ang pangit lang na naging intro niya, sayang. ay Kulas, ako mismo papalarin. Hantutan, gang! Sabi niya kay Kulas, pag binangko ka at naghiganti ka, tas binangko ka ulit, revenge. Ang ina talagang mongoloid din pag hinimay. Yung mga linya sa utak mo kailangan ng i-rewire. Kaysa puro ganyan ka sa mga rounds mo, bilhan mo na lang ng bagong gulong yung kotse mo, tas mag-quit ka na sa battle rap. Retire. Paano ba naman kasi anti-look? Paano ba naman kasi anti-look? Kada battle may bagong high-cut na sapatos, pero yung isip hindi ma-reboot. Wawalang yain kita gamit tong moto style, yung motherfucking pulo MC, wala akong pake kung mag-rebat. Magkatulad lang kayo ng isa nyong champion na kapag nag-wordplay mo, ang guloy din, isa kang Lax Hartis copycat. Pero umalma ka lang dyan, alam naman ng lahat na sadyang pangalawang Hartis ka lang din naman, kaya relax. Kontraktor ba magulang mo? Nababawan talaga ako sa mga minsan na wordplay ni Nego G. Pero nalaman nila ni 30, parang pasok lahat ng mga wordplay niya eh. Doon siya nakilala pa nga eh. Ewan ko, parang nababawan na ako sa mga wordplay ni Nego G minsan. Yun, nilait niya yung wordplay ni Jabo ng Revenge. Tapos ano pala to, no? Pulo MC pala to si Jabo, di ko alam yun. Puro yung rhyme scheme niya rito. Yung naging scheme niya. Retire, reboot. Tapos sinasabihan niya ng mga rich na or mga mga pilit na para magamit niya yung mga
ano na yon, retire, kasi nga minamak niya si Jabo, di ba? Pero yun lang yun sa akin. Parang hindi siya pang finals eh. Ewan ko, nagpapainit pa lang si Nego G rito ha. Tuloy natin. Pues wala akong pakisayaman mo atong iyaya. Tapos yung pala yung Relax. Si Lux Artist, galing din Pulo. Yun yung pauso ng ano, yung parating pa lang kami. Tapos di na ulit bumatel. Ay hindi, bumatel pa yata yun. Nakalimutan ko na. Parang bumatel pa siya. Binalik siya sa 1 minutes. Si Lux Artist. Okay. Alam naman ng lahat na sadyang pangalawang artist ka lang din naman, kaya relax. Kontraktor ba magulang mo? Pues wala akong pakisayaman mo atong iyayabang mo yan sa laban natin, pare-yaks! Lugi! Kontraktor! Yaman! May kotse! Nadami pa si Lux Artist ang puta, Lux! Sorry! Contractor. Lux, sorry. Lux Artist, sorry. Tapos luxury. Yung parang kayamanan, ano. Ay. Tsaka nilaglag ka ni Val sa semis ng FRBL, di ba, Tokmol? Hindi mo na-handle yung mga MC sa Floodway, tas ako pa yung gusto mo na mabundol. Eh paano pag ako nandis? Kaya mo kaya yung one-up nga, hindi mo na flood control? Valenzuela represent! Okay yun. Yung, dahil nga minention niya yung contractor, yung gastos, yung luxury, na ipasok niya yung sumali rin pala si Jabo ng FRBL, no? Kanina sabi niya, Pulo MC si Jabo, tapos sumali rin pala FRBL, Floodway Rap Battle League. Dito nang galing sila Raffian. Tapos sinabi ni Nego G na nasingit niya si Diskaya dun sa sa lines niya. And then flood control kasi one up yun yata yung liga ng FRBL. Hindi niya na yung flood control kasi nalaglag daw siya doon. Okay. Kaya yung one-up nga, hindi mo na flood control. Valenzuela represent. Kaya wag ako par. Isa ka lang ganap na butal. Kasi kung binasi ka ng Bal ang pangalan, pues patay ka ngayon sa Bal ang lugar. May linya siya against K3 na mapapasakan niya daw yung ring. Sabay sundot ng isa akong yakuza. Tanginang to, puro bukat sarili. Isipin nyo nga po ng maigi na kung paano babagay sa'yo yung ring, di ba yung mga yakuza kulang daliri. Huling finals ko against Terdi. Ngayon naman, Japanese na may mga ninunong pumatay ng maraming Pinoy noong panahong digmaan. Puros mananakop. Same story, kinang-ina, natapat na naman ako sa umuubos ng Tagalog. Kaya nga yung DVD collections ko ng Filipino version ng Slam Dunk, Dragon Ball, One Piece, lahat yon inipon ko. Nagmarathon na mga series hanggang dumating sa puntong to. At ang sarap sa pakiramdam na hindi wika nyo ang gamit habang nanonood ako. Pero kung tutuusin, hindi lang talaga nagla-landing yung mga ni Nego G, sayang. Parang kumbaga parang pang siya hindi siya pang finals yung mga banatan niya rito eh. Ayun nga, hindi ko rin alam na Japanese si Jabo. So, minention dito ni Nego G. Ngayon ko lang kasi napanood si Jabo, so ngayon alam ko na Pulo MC raw siya. Sumali rin siya sa FRBL, yung one-up tour na. Nalaglag siya doon. Tapos itong siya, Japanese. Tapos binanat ni Nego G yung mga anime na anime na may Tagalog dub. Tapos hindi raw language nila yung ginagamit habang pinapanood niya to. Parang hindi lang siya pang finals na banatan eh. Sayang, pero tuloy natin. konektado pa din yung mga unood ako. Pero kung tutuusin, konektado pa din yung mga angle. Kasi kung last time, first place na titulo lang ang nakuha, talagang hassle. Kaya yung Japanese ang binigay, di na yan magmamater kasi mapa-first place o the version, ayoko na ng subtitle. Yeah, kukunin ko yung para sa akin at sisipain sa mukha yung mga gagong mga hatak. Unang subok, pedestal 2, yung natalo sa 3, ang magcha-champion sa pang-4. Tinrabaho ng maigi na lahat ng punches ay mag-count. And I'm just doing my job. Pero job pa lang to. May 2 and 3 pa akong pang-knockout. Yeah! Okay. Round 1 ni Nego G para sa akin di ko alam kung nagwa-warm up pa lang siya, pero ang overall parang judging ko dun sa round 1 ni Nego G medyo mababaw and hindi siya pang championship na na material yung round 1 niya. Nag-stumble din siya nung bandang intro. Intro pa lang niya parang yung lagyan ng L yung Jabol.
hindi na ganun kalakas eh. Tapos nag-stumble pa siya after nun. And then yung mga, hindi ko alam kung ako lang, pero medyo may kakornihan din yung iba niyang mga wordplay na ginamit dito. Okay naman mag-wordplay si Nego G, creative, witty. Yun nga, doon nga siya nakilala siguro na sa spot ni Enigma, kaya siya nakapasok ng flip top. Pero this time, yung mga nagamit niya rito na angle tsaka hindi ganun kalakas. Panoorin muna natin yung round 1 ni Jabo. Ano yung sabi mo? Sabi ko kay Kulas? Yo! Ano yung sabi mo? Sabi ko kay Kulas? Tang-inang yan. Sinungaling ang puta. Wala akong ganun sinabi. Manahimik ka dyan sa gilid. Tang-inang line map yan. Siya rin nakaisip. Abe, bench. Tang-inang. Ikaw lang gumagawa ng ganun eh. Ang kulit pala magsalita nito ni Jabo. Ito, pangalawang finals mo na to? Pues ibahin mo to pare. Hindi ako si Terdy yung una sa yung dumali. Kung pagtapos niya mag-champion, nagawa mo pang bumawi. Pagtapos kitang ibadibag, di mo na may isipan pang sumali. Mahusay daw tong bumatel. Dapat ini-stan. Nasa flip top na to hawak na ng inchik yan. Matagal ko tong inantay. Talaga mabibigyan. Lahat ng ipon papasok sa Nego naka-business plan. Si Nego G na pinakamalupit kung makakalaban. Kailangan todohan. Grabing advice. Pero sige, sa battle na to, I will take it and strive. Total para kay Nego, nakahanda na yung kapital at ako na magkakapitalize. Ngayong kaharap na Yamashita, bigla ang nahinto. Kayamanan ng Hapon ang hinahangad mo. Kaso nung nasilayan niya ako, yung pag-asa lumiit, di na makita na bigo. Totoo ngang nakakabulag ang pilak at ginto, pues lamunin mo to. Total inasahan na to nito niladang ginto. Yung hinahanap niya ngayon bara naman ang Hapon. Yung pinakikitaan ka. Mali ka ng hinuhukayan mo, Brad! Ba't di mo napagtanto? Wala kang makikita dyan! Bangkay lang na mga nauna sa'yo! Ganda nun. Oy, dun pa lang, intro ni Jabo, ang lakas. Mas malakas na kagad dun sa naging intro ni Nego G, no? Kung i-compare natin, parehas round 1 nila. Lupit din ang niya. Na parang pala yung style nito, no? Ngayon ko nga lang kasi napanood si Jabo. So, ang style pala nito is parang Zaki o Raffian, yung nakikita ko sa kanya na aggression. Yun, ramdam mo yung gigil niya. Yung lang, may yung sa delivery niya lang, parang, hindi ko alam kung nakakatawa. May times na nakakatawa yung kung paano niya ibigkas yung mga words niya. Pero ganun yata talaga yung niya, kung paano siya mag-deliver. Pero yung pagkaka-construct and pagkaka-connect ng mga Nego, business plan, Yamashita, gold, yung bars, yung bara, ginto, dahil nga Hapon din siya, ang ganda ng pagkaka-connect niya lahat doon. May times lang na medyo mahaba ng konti lang naman yung setup, pero mas malakas na kagad yun kesa sa naging intro ni Nego G ng round 1. Tuloy natin. Dagdana ka mga nauna sa'yo! Dagdana kang dugo! Suntok sa buwan, talunin ka? Pues patunayan mo, Chong, babanat-banatan ko yung buwan kang magkulay pula na parang bandera ng Hapon. Teritoryo ko to. You play no my porch, bucking on my door. Kaya mag-back out ka na, idol. It's not worthy to die for. Ang Hapon ay advanced sa technology. That's what I eye for. Oh, fuck. Ang Hapon sa technology that's what I eye for. Panahon na ng AI, kalaban niya ay cyborg. Lakas nun. Sa ganda ng fake choke ni Jabo dito. Tas yung niya pa, yung mga rhyming niya rin. Nagtataglish din pala to, no? Parang mga mga MP3 sak maestro, taglish. Tsaka Raffian, nagtaglish siya. Sa nga, barking on my door, my porch, I4, sa cyborg. Ganda ng niya, buwelo niya ron. Technology, that's what I eye for. Panahon na ng AI, kalaban niya ay cyborg.
System reboot, labas ng rifle, pagka-click press ka boom, tago sa eyeball, tong engine nyo doom, gonna die slow, gonna ring it in your ear, high notes, matatalo mo lang ako kung politiko ka, kasi may buy votes, mapa-5-0, hindi mo kaya sakyan ng teknolohiya ng Hapon, hindi kaya lang yung rating brain, do this lame, pedestal 2, tinalo ni Terdy, pedestal 3, hindi ka sumali, I know the game. Umiwas ka sa Mirage kasi sumalubong ka sa bullet train. Solid yung mga ano dito ni Jabo. Nagpe-pay off yung medyo mahaba niyang setup dun sa sapak niya. Lakas nun. Hindi siya sumali. Si Nego G, di sumali na Pedestal 3 nga. Di ko kasi, yung finals lang napanood ko sa Pedestal 3 eh. Si Mirage yung nag-champion doon. Mirage, Battle MC rin ng Motus. Tapos Mirage yung sasakyan. And then, hindi raw siya sumali, umiwas si Nego G dun sa Mirage, tas yung nakasalubong Bullet Train. Ganda rin kasi nga, Japanese din si Jabo, so Bullet Train no, ng Japan. So, grabe yung buwelo ron sa pabalik natin. Ganda ron. Dito pa lang, lamang na si Jabo sa round 1 para sa akin ha. Rating brain, do this lame, pedestal 2, tinalo ni Terdy, pedestal 3, hindi ka sumali, I know the game. Umiwas ka sa Mirage kasi sumalubong ka sa bullet train. Ganda rin na huminto muna siya after niya ng I know the game. Parang pinapa-namnam niya muna sa crowd kung ano yung paparating niyang sasabihin, no. Tapos nag-pay off siya. Ako ang makabagong tunog na inaasahan nila manalo. Ang harangin ko lang naman ay magpakita ng bago. Wordplay, Mongoloid. Umay na sa'yo mga tao. Kaya di na, at alam kong alam niya rin yun. Kaya di na papapahiyain yung estilo mo. Ikaw nagagawa nun. Round 1, malinis yun. Jabo. Yun nga, ang lakas ng mga haymakers ni Jabo dito. Nagusto ko yun yung sumalubong ka sa bullet train. Tapos yung fake choke niya na that's what I eye for. And then yung cyborg, yung scheme niya rin about doon. Pati intro niya, mas maganda na kagad kay Nego G. Tingin ko nagpapainit pa lang si Nego G dun sa round 1 niya. Tinetest niya yung waters, siguro yung crowd, kung ano yung feel. Nagbitaw kasi siya ng medyo mababaw na na mga wordplays or mga corny na jokes. Tingnan natin makabawi siya sa round 2. Pero round 1, malinis yun kay Jabo ako doon. Game. Yeah! Yo! Eto na yung pangalawang ikot! Yo! Eto na yung pangalawang ikot! Yan yung sabi niya nung naligaw kami sa circle, nung sumabay ako sa kotse niya nung semis, talagang bad trip. Pasalamat ka, meron akong utang na loob at nagtitipid ako sa pamasahe nun, kundi sinuntok ko na yung ulo mo galing backseat. May waste ka na't lahat-lahat, nag-ambag naman ako sa gas, abot langit pa din yung kabako na baka malate tayo dahil sa kukote mo. Pero at least ngayon, mararanasan mo na makapag-skyway nang hindi dala yung kotse mo. Kasi tangin ang biyahe yan, si Shanti, freestyle ng freestyle. Si 7K nagbibigo live. Si Jabo, tamang kausap sa mga batang nag-aalok ng mineral, ang putang inang to, pedophile. Jabo, 7K, Shanti, pag pinagsama, J7S, tangina tunog cellphone. At mas giniginaw pa ako sa yabang ng kwentuhan ng mga hayop na to kaysa sa aircon. So bali kaya ka nandito, kasi nag-joke yung kalaban mo nung semis, ngayon sasamain ka sa akin. Habang ako nandito, kahit nag-joke ako nung semis, ngayon sino magaling sa atin? Nung natalo ako kay C-Rhyme, Dodong, naglabasan mga crowd na ungas. Oo, pinaikot daw nung CD, kaya mga rounds ko butas, tangina mo dyan, Brent. Matatalo ka muna sa akin bago yung crowd sa yung sound gumusto. Huwag kang proud na gusto. Oo, JB, L muna kailangan tanggapin na gumanda tunog mo. Kasi ano bang nakakatakot? Yan, okay, mas okay itong ni Nego G. Start niya dito sa round 2. Nakapagsingit din siya ng magagandang angle at punto. Hindi ko lang natripan yun, yung una niya nga, yung sa yung storya niya about sa circle para mapasok niya yung punchline niya na Skyway. May mga times lang na ganun si Nego G, parang may mga pinipilit siyang para magamit niya yung punchline niya na wordplay. Pero yung mga inano niya rito, yung tinalo siya ni C-Rhyme, Dodong, CD,
Tas butas nga yung gitna pag CD, di ba? And then na ano niya rin yung ano yung dulo niya sinabi. Proud sa yung sound gumusto. Yung JBL, JB tas L talo nga, L loose. Tas si Jabol JBL. Siguro medyo generic pero na ano niya naman, napasukan niya naman ng ano ng saktong punchline dun sa ano nagawa niyang 4 lines. Balik natin. Ungas! Oo, pinaikot daw nung CD, kaya mga rounds ko butas. Tangina mo dyan, Brent! Matatalo ka muna sa akin bago yung crowd sa yung sound gumusto. Huwag kang proud na gusto. Oo, JB, L muna kailangan tanggapin ang gumanda tunog mo. Kasi ano bang nakakatakot sa isang hapon na nagpapakakano, tas panay gun bars? Mas masakit pa yung mga negative comments sa akin kaysa sa mismong harapang to. Nagsasayang ka ng mga bala habang nagsasayang ako ng mga araw sa pagtanggap, bro. Kaya anong pakiramdam na habang marami kang binabasyo ang kalaban mo? Pero akin yung winawas to. Alam nyo yan. Elimination ng Marso. Nobyembre ngayon, di ba? Tanong ko lang. So bali 8 months kong kinimkim yung mga hate hanggang sa mag-anyong buwang. Ironic na ang makakalaglag lang pala sa wordplay mo, guloy na yung dinala ko ng 8 buwan. Parang gunbash na abnormal sa negosyanteng patok sa liga. Kung baga, dala mo'y longgan laban sa longganisa. Masama ugali mo, di ba? Halata naman. Sa figura mo pa lang, pues patay na to't katay pa at inulang pagpaslang intestine mo yung gagamitin pag kinuha ang laman pambalot na ng longganisa yung bituka mong halang. Pues kahit Ayan nga, longganisa seller nga raw to si Nego G, nabanggit to ni C-Rhyme no naglaban sila, no. Longganisa seller nga siya. Tapos may longgan. Siguro mahilig mag-gun bars to si Jabo. Di kasi ako nakapanood na ibang laban ni Jabo eh, pero mukhang gano'n na nga, may dala raw laging longgan. Longganisa naman kay Nego G. ang katapat pambalot na ng longganisa yung bituka mong halang. Pues kahit nego ang katapat at humingi ka ng tawad, doomsday mo na to, patay, magmaskara ka na lang sa kahihiyan. Gumawa ng two-face at mag-customize, di ako tatanggap ng mandatory, mga sorry, kayong pure hate na nag-colonize o talagang bawal sorry, Jabo Woki, it's too late to apologize. Yeah, elimination ko. Jabawakis, alam naman natin lahat yun, yung dance crew, no, nakamaskarang puti. Tapos yung sikat nila na sineo dati sa ano yun, America's Best Dance Crew, ABDC, yung It's Too Late to Apologize na pinagsasayaw ng mga Christmas party. Woki, it's too late to apologize. Yeah, elimination ko at quarters, hindi na-upload. Tangina si Sight ang lala ng trip. Pero okay lang kasi asintado daw to at pabor sa akin yun para siya'y mawalan ng hint. At para hindi na ako masipat nitong bumibitaw ng banana clips. Kasi wala ng clips. At napansin ko sa iba niyang clips na minsan nakasalamin, minsan hindi. Takina nerdong bully. Ano yung forma lang? At kung usapang passion ako'y medyo lugi. O baka talagang malabo mata. Yun ang next kong theory. Na oo, Japanese ka nga. Kasi blurred tong pusi. Yung balahi. Okay, medyo ano lang, may pagka-generic lang yung ibang banat dito ni Nego G. Tapos yung mga angle na napili niya, hindi ganun kalalakas or kagaganda. Yung mga silip ba? Like yun, yung may nabura raw na clip si MZite, may hindi raw in-upload si MZite na ano ni Nego G. Tapos na ano niya, na gamit niya yung mga punchline about sa clips. Tapos nag-transition siya dun sa mga pagsalamin-salamin ni Jabo during battles. Minsan nakasalamin, minsan hindi. Para magamit yung blurred tong pussy. Kasi nga Japanese. So sa Japanese, di ba blurred yung mga ano nila, porn. So medyo may pagka-generic lang yung ganong banat ni Nego G. Kasi dami na nakabanat ng ganon na about sa Japanese na blurred eh. Tuloy natin. Balahibo mo sa mukha. Japanese ka nga. Kasi blurred tong pusi. Yung balahibo mo sa mukha at katawan na nagpapatunay na itong kalaban mo yung dapat ituring na kampyon. O sa ating dalawa ngayong gabi, ako ang mauuna habang huli ka balbong, hindi na ako mapapangalawahan ng katulad mong kauri na unknown, lugi naman yon. Kung di pa din makukuha ang ina, pangalawang ulit to na ngayon. Ganda naman. Unknown din pala to si Jabo. Unknown grupo yun nila 3D nila Philos sa pagkakatanda ko. Isa pa. O sa ating dalawa ngayong gabi, ako ang mauuna habang
Huli ka, balbon! Hindi na ako mapapangalawahan ng katulad mong kauri ng ano, lugi naman yon. Kung di pa din makuha ang ina, pangalawang ulit ko na ngayon! Kundi pa rin makuha, pangalawang ulit ko na ngayon. Kasi nga nalaglag siya doon sa pedestal 2. Finals din, kalaban si 3D. So pangalawa niya na yan. Tingnan natin. Bakit para bang naulit ang gantong tagpo na kung saan may nag-propose sa pinali at ating tila dadanasin? Ang kaso, hindi ako Marjorie. We need more jury. Mas maraming hurado ang kailangan mong sana di ka paasahin. Dito ka sa bandang binti ko at gayahin mo yung ginawa ni Pilos na pag-amin at simulan mo na lumuhod sa harapan ko tapos yung singsing mapapasakin. Ganda nun. Yung ender ni Nego G, solid yun. Buti na lang din napanood ko yung Pedestal 3 Finals kasi kung hindi nyo napanood yun, hindi nyo magigets yun siguro yung sinabi niya nung dulo. Doon sa Pedestal 3 Finals kasi, ang naglaban nun si Mirage tsaka si Philos. Si Philos, natalo siya doon, parang sinacrifice niya yung round 3 niya kasi nag-propose siya doon sa girlfriend niya nung round 3 ng finals na yun. So, yun yung ginamit ni Nego G rito na parang ni-reference niya. Tapos ang naging punchline or haymaker ni Nego G naman, si Jabo na yung magluluhod para ibigay yung sing-sing kay Nego G para dun sa kampyonato. Ganda nun. Yung lang talaga, may times lang na generic si Nego G, tsaka medyo corny yung mga nagiging wordplay niya. May mga angle din siya na ginamit dito na hindi ganun kalalakas. Itong dulo niyang sinabi, tsaka yung nag-multi siya, di ba? Or nag-speed drop. Ganda nun, yung nag-flow siya dun. Pati yung ender niya, yun yung malakas. Kumbaga parang hinatak yun nung yung mga mahihina niyang lines dito sa round 2 eh. Panahon natin round 2 ni Jabo naman. Gusto niya ako mag-propose sa kanya. Bading talaga eh. Galing tol ah, ubuhan kita. Okay, round 2. Laban! Ano yun, umubo lang talaga. Okay, round 2. Laban yun ni Terdy, yung bukod tanging may subtitle. Ano yan? Para sa bingi? Problemado na mga tao. Di ka na magawang tiisin. Kaya naglagay na ng subtitle para madali kang intindihin. Paano ba naman? Mag-wordplay. Akala niya yun yung best move. Mga wordplay na di na maintindihan pag tinanggalan ng gesture. Takan nag-wordplay ka na, nagsasharids ka pa. Sinusumpa ko. Ang kulit mo, Manong. Daig mo pa yung tito ko na kapag nagkwento may kasamang action. Action ba? Pues 45, 38, rerekta sa bungo mo. Kung naglalaro ka ng salita, numero linalaro ko. Magkaiba tayo. Siguro nga nasa big stage ka na kung saan inaanod ka ng mga napipingwit mong papuri. Estadong inaasam ng bawat manguukit. Pero di mo ba naisip, kasangkapan ka lang nga rin para mahuli nila yung malaking isda. Kailangan nila ng mas malaking pain. Kaya wag kang feeling mas angat sa akin. Mula elims, quarters, semis, sinigurado ko na lahat kayo may mapapanood galing sa akin. Para kumpleto yung kwento ko kung sakaling napala rin. Ikaw idol mo si Smaglas, ba't di ka pa umamin? Paano tulad ni Smag, wala rin video sa YouTube yung mga napanalo na battle? Yung pala, so mukhang totoo nga yung binanat din ni Nego G yung sa round 2 niya na may hindi raw na-upload na battles niya si Mzite. So, kaya niya nagamit yung mga clips na scheme. Tapos ito, binanggit din ni Jabo. Hindi ko alam yung story behind it pero mukhang totoo nga yung ganun. May mga laban si Nego G na panalo siya na hindi na videoan or hindi na upload. Paano tulad ni Smag, wala rin video sa YouTube yung mga napanalo na battle? Side, wala yung battle. Ay, na-misplace. Ang kulit din Dapat nag-backout ka na lang. Umatras na nagmasid sa pinto na wala yung battle, sayang deposito, ba't di ka nag-withdraw? Pero okay na rin yon para di na madagdagan yung mga katangahan mo na wordplay. Alam mo, nakakatawa ka. Siguro ikaw yung batang kasabay ni Badang magbasa. Si, men, to. Sabayan mo ako, si,
Sino ba nagsabi sa'yong maganda yan? And for Sir Wordplay. Surgery, wordplay ulit. Ganon. Ang kulit mag-mock ni Jabo eh, no? Tsaka kung paano siya mag-deliver. Aggressive pero matatawa ka eh. Yung pananalita niya tsaka yung expression ng mukha niya. Yung nanlalaki yung mata tapos parang nakatulala lang sa taas. Sa pa nga, lines ni Nego G yung minamock niya rito, yung pag-wordplay niya. Surgery. Ginamit niya yata yun kay C-Rhyme. And for Sir Wordplay. Surgery, wordplay ulit. Ganon kalidad. Tapos maghahangad ka pa ng mataas sa talent mo. Eh di mo naman kaya yung ganito. Di mo kaya na gawin. Tanggapin mo na lang, sa wordplay ka lang magaling. Yung trauma mo sa tito mo, wag mo sa amin tinutuon. Ikaw ang paboritong pamangkin ni Badang kasi di ka nagsusumbong. Lahat ng... Pamangkin ni Badang kasi hindi nagsusumbong. Kasi nga alam naman natin lahat si Tito Badang, 'di ba? Yung famous niya na kaso, yung sa pamangkin niya, 'di ba? Yung parang inano niya raw, ginalaw niya raw or ni-rape niya raw. So yun, nagsumbong. Kasi ano, doon na uso yung video niya, yung pangalawang beses na yan. Okay. Itong pamangkin ni Badang kasi di ka nagsusumbong. Lahat ng na-rape, kaawaan. Ikaw lang hindi. Lahat ng napagsamantalahan, biktima. Ikaw lang hindi. Lahat ng biktima, protektahan. Ikaw lang hindi. Buti pa si Chris Delano nagsumbong. Ikaw lang hindi. Ano kala mo, hindi na... Ano yun, yung kay Chris Delano nagsumbong, ikaw lang hindi. Hindi ko alam yung kay Chris Delano na yun, na sinasabi rito ni Jabo. Buti pa si Chris Delano nagsumbong. Ikaw lang hindi. Ano kala mo, hindi namin alam na bading ka? Sabi mo kay Casper, gagahasain mo siya. Hindi yan gawain ng barumbado. Sabi mo kay Dre Professor, dadalhin mo siya sa madilim na kwarto. Sabi niya kay C-Rhyme, ito yung linya na eksakto. Pag napagod ako sa arcade, ayusin mo yung mood mo, papasok tayo sa bench. Aba gago, kailangan pa ayusin mood. Anong gagawin niyo sa bench ha? Magsusukatan sa fitting room. Tangin ng body. Alam mo, huli na ng mga tao kung ba't ka tanga. Pero kung ipilit mo, sige tol, asa ka pa, pero di nagaga na mga pambakla mo na atake, mga wordplay na pilit hinahabi. Ito'y David, ito'y Goliath, pero may iba yung kwento na sinabi. Kasi yung mga rich mong bato, di aabot sa igante. Okay, round 2 ni Jabo. Malakas pa rin naman, pero mas natrip ako yung round 1 ni Jabo. Wala siyang sobrang naging haymaker dito sa round 2. Kumbaga, kung pagbabasihan natin, naging average yung mga punchlines niya rito. Meron din siyang setup na matagal na hindi ganun nagpe-pay off, unlike nung sa round 1 niya. Pero yung sa round 2 naman ni Nego G, ang hina na naging umpisa at medyo pagitna ni Nego G. Pero ang lakas naman ng naging ano niya, yung naging padulo niya. Kumbaga nahatak nun yung yung mga lapses niya ng umpisa ng round 2 niya. Kung pagbabasihan natin, bibigay ko to sobrang dikit lang. Nego G ako sa round 2. So yun, pero round 1 malinis kay Jabo. Siguro malayo yung agwat nila doon dahil din nag-choke si Nego G nung round 1. Round 2, mas natripan ko yung round 2 ni Nego G ng konting-konti lang, preference ko lang naman. Tapos yung round 3 panoorin natin. And just like that, naka-profit tayo. And just like that, profit na naman. So guys, Yo! Game! Game! Laban niya kay Supremo, kinall out niya ako. Nakesyo siya daw yung Yamashita Treasure at nahukay na raw siya, kaya makikita ko na hinahanap ko. King ina mo, ano ka, gold? Mamahalin kong umasta? Ungas ka? Ano kala mo okay lang sa akin maggiginto ka dyan porkit taga-Bulacan ka, first placer? Takina silver lang ang makukuha mo ngayon dito, mas maigi ng huminto. Bulacan na mag-uuwi ng pilak. Eh ang kaso, marilaw na masyado, kaya ito nagpapakaginto, tol. Hindi ko hinukay yung Yamashita. Tinanong ko lang yung mga tao kung may nakakuha na, huwag ka masyadong bitter. Tangina naman porkit Japanese kat mapera, ginagawa mo naman akong gold digger. Hindi ako si Mirage.
na nakipaghati ng premyo sa Bulakenyo kasi tiyak na ako. Sanay akong hirap at silat dat ilaglag na to. Hindi ako naglimbag ng iyak at ilang buwang dilatang ina mo. Na para sa isang iglap ay makikat at tanungin niyang Bulacan kung biyak na ba to. Ganda nun. Solid ng intro dito ni Nego G. Na ano niya yung Bulacan. Yung mga, nabanggit niya yung mga lugar sa Bulacan. Giginto, Marilao. Tapos, na-relate niya pa to dun sa ano. Sa mga dating sinabi ni Jabo about kay Nego G. Kay Nego G rin nag-umpisa yung ano Yamashita. Ano, may nakakuha na ba? Wordplay niya yon. Tapos, si Jabo, di ko alam, binanggit ni Nego G dito sa past battle, parang kinall out ni Jabo si Nego G about dun sa Yamashita niya. And sakto, Japanese din to raw si Jabo, di ba? Tas yun, ano pa ba? Yung Bulacan na relate niya rin kay Philos, yung kalaban ni Mirage sa Pedestal 3 Finals. Hindi to kagaya ni, Mirage ba yun? Tsaka Philos. Balik natin yun. Tas yung Biak na Bato. Biak na Bato yung parang ano ba yun? Yung ano yun, Republic of the Philippines ba dati yun? Yung kaila Emilio Aguinaldo. Di ko masyado matandaan pero parang yun nga. Na nakipaghati ng premyo sa Bulakenyo kasi tiyak na ako. Sanay akong hirap at silat dat ilaglag na to. Hindi ako naglimbag ng iyak at ilang buwang dilatang ina mo. Na para sa isang iglap ay makikat at tanungin niyang Bulacan kung biyak na ba to. Yun, ang sinasabi niya lang dito or pinupunto niya, hindi to kagaya ng Mirage at Philos naghatian daw sa premyo. Ganun, hindi ko alam kung yun yung nangyari sa Pedestal 3 Finals, naghatian nga sila ng premyo. Pero yung sinasabi nga ni Nego G, parang wala siyang kahati na gusto. Parang hindi siya ganda lang ng rhyming niya eh. Hindi siya nag-google ng oras para lang hatiin yung premyo niya, no? Sa kanya lahat yan kung siya yung magcha-champion. Ganda rin ng rhyming niya doon. Kat at tanungin niyang Bulacan kung biyak na ba to. Walang kaibigan dito, Jabo. At hindi ka welcome palagi sa battle rap. Yan ang sabi ng aking rap. Eyes on the prize, ako palagi ang gawain cap. Kasi kung usapang pot money, ibang klase, ako money pot. Yeah! Kaya you stay sa Pot money pot. money, ibang klase, ako money pot. Yeah! Kaya you stay sa Money pack? Money Pacquiao o money pot? Hindi ko masyado narinig, isa pa. rat. Eyes on the prize, ako palagi ang gawain cap. Kasi kung usapang pot money, ibang klase, ako money pot. Yeah! Kaya you stay O manipat. Hindi ko masyado na gets yun, pero mukhang pasok lahat eh. sa temptation. Klase, ako money pot. Yeah! Kaya you stay sa temptation. I-maintain yung mga papeles mong pinake sa immigration. De, kasi kung ikaw yung next flip-top rookie, king ina mo, matagal pa yung next illumination. Hindi ka makakapag-flip-top, Jabo! Ano gagawin mo doon? Mag-aalarap yan? Magtataglish-taglish? Hindi ka pa nga palaban. Pag nag-debut ka sa 1 minutes, anong i-intro mo doon? Ikaw si Jabo? Pinadala ng Japan? Okay, so mukhang nagagamit nga kay Jabo yung parang pareha sila ni Rafia ng style, no? Napansin ko rin nung una ko narinig si Jabo kanina nung round 1, di ba? Si Rafia nga, pinadala ng Japan. Mukhang nagamit na nga rin sa kanya yung nakagaya niya si Rafian. Ganda ng dito ni Nego G. Dapat ganito yung naging round 1 niya eh. Sayang. Kung ganito lang yung kalakas yung mga intro niya sa round 1 tsaka 2, baka nakuha niya pa yung 1 or baka nakatabla pa siya kay Jabo nun. Pero ang ganda rito so far ng round 3 ni Nego G, lakas. Mahina klase yung puta. Maputi na malapad yung mukha, pues bibigyan ko yan ng isa hanggang mamagat mamulado. O uwak pa tong gago. Watawat nyo yung maaalala mo kapag iniwanan ko ng isang malaking pulang spot yung mukha mo. At kung ako man yung ticket mo papuntang flip-top, ulol, matagal ko nang tukoy yun. Sinalo ko lahat ng hate at mga lait bago ka pa man tumungtong. Bago ka pa man tumungtong. Sinalo ko lahat ng hate at mga galit bago ka pa man tumungtong. Matagal ko nang tukoy yun.
Sinalo ko lahat ng hate at mga lait bago tong laban natin. Pabaon ko sa iyo bago ka tumungtong. Ako yung ticket. Oo, at sinadya kong punitin yung sarili ko, tangina mo nang hindi ka lang matuloy doon. Sayang na hinto yung momentum ni Negoji, pero ang lakas sana nun kung nagtuloy-tuloy siya dun. Yun nga, hindi makapasok si Jabo, no? Tapos parang tinira rin ni Negoji yung sarili niya. Pero dahil nga siya raw yung ticket, akala ni Jabo siya yung ticket para makapasok sa flip top, kaya pinunit niya yung sarili niya o sinira niya yung sarili niya. Ang ganda ng ano dun, ng banat ni Negoji dun. Sayang lang na nag-stumble siya. Balik natin. Bago ka tumungtong, ako yung ticket. Oo, at sinadya kong punitin yung sarili ko, tangina mo nang hindi ka lang matuloy doon. Hindi ka lang. Sinadya ko lang punitin yung sarili ko. Balik natin yung scheme na yun, sa pa. Ako pa man tumungtong. Yo! Atong akpat yung mukha mo! Tapos bibigyan, mahinang klase yung puta. Maputi na malapad yung mukha, tapos bibigyan ko yan ng isa hanggang mamagat mamulado. O uwak pa tong gago. Watawat nyo yung maaalala mo kapag iniwanan ko ng isang malaking pulang spot yung mukha mo. Okay, watawat kasi nga Japanese si Jabo. Japanese flag nila is yung color white na may red sa gitna na bilog. At kung ako man yung ticket mo papuntang flip top, ulol, matagal ko nang tukoy yon. Sinalo ko lahat ng hate at mga lait bago ka pa man tumungtong. Bago ka pa man tumungtong. Sinalo ko lahat ng hate at mga galit bago ka pa man tumungtong. Yo. Matagal ko nang tukoy yon. Sinalo ko lahat ng hate at mga lait bago tong laban natin. Pabaon ko sa iyo bago ka tumungtong. Ako yung ticket. Oo, at sinadya kong punitin yung sarili ko, tangina mo nang hindi ka lang matuloy doon. Yun o, sayang, nag-stumble siya pero ang ganda sana nung kung natuloy-tuloy niya. O kaya nagsingit man lang siya ng konting adlib kasi nga nawawala siya. So yung tinira niya din sarili niya na sinalo niya yung mga hate, tapos sinadya niya raw yun kasi kung tingin sa kanya ni Jabo na siya yung ticket papuntang flip top, sinadya niya nga raw sirain sarili niya para lang hindi siya makatungtong ng flip top, no? Ganda sana nung hindi nag-stumble si Negoji, sayang. Pero malakas pa rin naman. Humina lang ng konti dahil nga nag-stumble siya. Hindi ka lang. Sinadya ko lang punitin yung sarili ko. Hindi ka lang makutang ina mo. At sinadya ko lang punitin yung sarili mo. Ina mo. Punitin yung sarili. Sinadya ko lang. At sinadya ko lang punitin yung sarili ko. Hindi ka lang. Ang ina mo. Yo, ang ina mo. Sinadya kong punitin yung sarili ko, tang ina mo nang hindi ka lang matuloy doon. Yo. Ang ina mo talaga. O ano hinihintay nyo? Sa flip top nyo, hindi pa nga ito nakakatungtong. Yo. Mag-edon. Ang ina mo. Sa flip top, hindi ka. Sayang, ang tagal ng ano ni Negoji pala rito. Ang tagal niyang nahinto or nag-choke. Dapat nagsingit siya ng konting ano lang, no? Ng adlib or freestyle. Nagsingit naman siya pero parang sobrang halata na kasi na ano eh. Nawala na siya eh. Tuloy natin. Tingnan natin mababalik niya pa yung ano niya. Ina mo. At sinadya kong punitin yung sarili ko, tang ina mo nang hindi ka lang matuloy doon. Yo, nagtulong ang mga Bulakenyo kasi nung pedestal sa semis, hindi sila umani. Wala pa mang Pasko pero patawad kasi pera na pinag-uusapan dito mga kumpare, Valenzuela yung tatagos. Sana wala na tong debate kasi kung gusto nyo talaga mag-champion tong bata nyo, dapat last year nyo inilaban nung hindi ako sumali. Time, ina mo. Okay, sayang nakalimutan ni Negoji yung iba niyang lines doon. Pero ang lakas na ng umpisa niya tsaka gitna niya eh. Nasasayangan lang ako dito nung nag-choke siya, sayang. Ayun, pero malakas yung umpisa niya tsaka gitna niya. Ito yung pinakamalakas niyang round para sa akin kung hindi siya nag-choke.
tingnan natin yung round 3 ni Jabo muna, bago natin i-judge. So, round 1, bigay ko kay Jabo, malinis. Round 2, dikit kay Nego G. Round 3, tingnan natin. Ba't mo si pinunit? Hindi mo pinunit eh. Ay, naka-recover na kayo sa joke niya. Pwede ko na ang gawin to. Alam niyo ba si Nego G nasa dictionary na? Oo, totoo. Check niyo bio niya. Nakalagay pa paano basahin. Neg Ho G. A person that's creative on using words. Linalagay sarili sa dictionary ang puta. Tangina mo, nerd. Ano yan? Naisip ni Miriam? Sinulat ni Webster? Totoong salita pwede gamitin sa sentence? Napaka-weirdo mo, Neg-Neg. Pag ang pangalan, pilit linagyan ng definisyon, nawawalan niya ng essence. Pero gusto mo yung pangalan mo may meaning? Grabe ka, Chong. O sige, Nego G. A man that uses poverty porn. Hampas lupa ka, Enggoy! Mahiya ka sa balat mo. Nung nakilala ko to, napasabi ako na posible pala to, may lamay o wala, nagpapagpag kayo. Nung nakaraang undas, nung nagdaan na undas. Nego, may tanong ako, maging tapat ka sa akin. Sa sementeryo, ilang patay ang nagawa mong agawan ng pagkain? Lumabas ka nung nakaraang undas. Miski kandila, wala kang dala. Tapos pag uwi mo, may mga bit-bit kang pagkain, naka-styro pa. Ayos ah. Ano, mata pobre ba? Pag yung angulo mayaman, tatawa-tawanan, walang busina. Kakaya-kayanin, babata-batain, tapos kala mo batina. Nakakalimutan mo ata yung laro, papaalala ko wali ka. Nego G, basta mahirap, walang nahahagilap na ustisya. Kaya kitang ipatumba, walang sisilip, lilihis lahat ang nakatitig. Pag pera na nagsalita, Nego, lahat tumatahimik. Ano mayabang? Kupal ka gago. Pag mahirap, pwede gumamit ng estado. Medyo malabo, pakiklaro. Para lang malaman, ano ba yung punto na gusto mong tamaan? Pwede ka magpaawa, bawal kang kaawaan. Kasi sabi niya, dahil daw sa estado ng buhay, mas karapat dapat siya ngayon. Mayaman ka naman na, Jaboy. Gumugol ka pa ng panahon. Pag nagmamak talaga si Jabo, ang nakakatawa yung pag-deliver tsaka ng facial expressions niya eh. Ang haba ng setup dito ni Jabo pero feeling ko ang ganda ng magiging punchline niya. Hindi ko pa sure pero ang ginagawa niya is yung ang pinupunto niya is yung mga pinagsasabi ni Nego G. Na napansin ko rin ginawa ni Nego G sa mga rounds niya, yung parang nagpapaawa nga siya ng konti. Yung yung sinadya ilang beses niya na raw dinala yung hate. Yung parang 8 buwan niya raw kinimkim yung hate or yung mga lait. Yan. Parang may mga ganong lines si Nego G, yung mga paawa nga. Ngayon, hindi ko alam yung sinasabi ni Jabo na sinabi ni Nego G na deserve niyang manalo dahil sa estado ng buhay. Hindi ko sure kung saan niya sinabi yun, pero pakinggan natin yung storytelling dito ni Jabo. Ano ba yung punto na gusto mong tamaan? Pwede ka magpaawa, bawal kang kaawaan. Kasi sabi niya, dahil daw sa estado ng buhay, mas karapat dapat siya ngayon. Mayaman ka naman na, Jaboy. Gumugol ka pa ng panahon. Matagal na ako dito, tol, hindi lang taon. Puyatan magdamag sa pribadong kahon. Hindi biro sinakripisyo ko, tol, para masabihan ng ganon. Binuhos ko lahat. Wala nang marami pang rason kasi ang matawag na kampyon ay higit pa sa kayamanan ng hapon. Tas ikaw dapat ka mag-champion kasi 3 na anak mo? Ano tingin mo dito, charity? Dapat kay Mayor ka tumakbo. Huwag ka dito sa Motus, hindi ka obligasyon ng liga na to. Tangina mo, hindi nagagana yung mga paawa mo sa palabas na to. Kuyulan din ang goal. Dapat tanggapin mo na lang yung realidad, Lego. Wala ka sa reality show. Dispose must go. Kuyulan din naman hangarin, Brad. Dapat nag-quit ka na sa battle rap. Hindi ako si Kuya Will. Musuleyo lang ang matatanggap mong house and lot. Para makaangat, ginamit pa yung walang kamuhang-muhang niya na anak? Para saan? Para sa clout o hype? Sa napili mong rason, hindi ako satisfied. Pinangharang niya yung bata parang gera sa Palestine. Pasisigurat. Ganda ng mga dito ni Jabo. Solid yun. Yung dalawa na, yung
hindi ako si Kuya Will ang maano mo lang ditong house and lot. Yung Musoleo lang yung maano mong house and lot kasi kapag pinatay ni Jabuto si Nego G, yung mga nilalagay sa museum, 'di ba? Yung mga parang tribute sa kanila. Tapos ito yung ihaharang yung bata sa gera, parang Palestine. Yun yung Free Palestine na ano nila, pinaglalaban ngayon or may gera ngayon doon, tapos ang daming namamatay na innocent na mga bata, na mga babae or mga matatanda, na mga civilian. Yun yung nire-reference dito ni Jabo. Pero ang punto niya rito is yung pagpapaawa nga ni Nego G. Walang kinalaman sa battle. Yun yung magandang punto or magandang silip na angle dito. Balik natin ng konti. Para saan? Para sa clout o hype? Sa napili mong rason, hindi ako satisfied. Pinangharang niya yung bata parang gera sa Palestine. Pwesi siguraduhin ko na tong si Nego madidedo tabo. Di ko na pakakawalan yung tropeyo na to. 3 na anak mo, G. Battle rap lang ang meron ako. Last nun. Round 3, kahit di pa tapos si Jabo, ano na to? Kanya na tong round 3. Last nun. Tuloy natin. Kaya sa mga anak niya, pasensya na po. Mas importanteng mag-champion ako kaysa makakain kayo. Eh, huwag kayong mag-alala. Madiskarte naman to si Papa. Di kayo papabayaan ni Daddy. Kaya, Sight, tara na sa bigger stage. Ito'y ready lagi. Marami pa akong body bag. I got enough for everybody. Dami pa akong body bag. I got enough for everybody. Ganda nun. Okay, yun nga. Dun pa lang sa huli niyang sinabi na battle rap lang meron ako. Lamang na agad siya dun sa round 3 ni Nego G. Malakas yung round 3 ni Nego G. Pero kailangan nating bawasan yung pag-choke niya ng matagal dun. Nabawasan siya dun, sayang. Tabla lang nga lang halos yun eh. O baka nga kay Nego G pa yung round 3 eh. Nakalimutan niya lang iba niyang lines, sa tagal niya rin nag-choke, sayang. Ayun, parehas silang may mga solid na punchlines na ang bibigat. Mas natripan ko lang yung angle dito ni Jabo sa round 3. Yung silip niya about sa pagpapaawa ni Nego G. Yung sinabi niya nga na mas deserve niya mag-champion dahil sa estado ng buhay. Yung may 3 ng anak si Nego G. Lahat yun, wala siyang pake, wala siyang kinalaman sa mga rason ni Nego G na yun. Matagal na rin daw si Jabo dyan, pinaghirapan niya yan. Yun yung parang championship mindset na gusto mong marinig, 'di ba, sa finals. So yun yung boto ko, round 1 malinis, Jabo. Round 2 dikit, Nego G. Round 3 Jabo ulit ako dito. Panalo rito si Jabo para sa akin. Tingnan natin. Ang 215 Pedestal 4 Tournament Finals. Kung nagustuhan niyo, mag-ingay pa kayo isang peso sa Jabo. Pero syempre, bago to, gusto ko muna sa Xiao, Shipring, ating clothing, at sa MMXNN, sa mga tropa sumuport kay Direct Bird Studios. Ayun, ang champion ng Pedestal 4 Tournament natatanggap ng championship ring, championship cup, at 50,000 pesos. 7-0! Mag-ingay para kay Jabo! Yun, kay Jabo talaga yun. Sayang si Nego G, lakas nung ano niya. Round 3 niya rin. Nag-choke nga lang. Yung round 1, kung yung same caliber ng round 3 niya yung 1 at 2, baka yung Nego G pa to eh. Pero alam naman natin lahat, kaya ni Nego G mag-champion eh, na ano lang, na puputol lang yung niya, momentum niya minsan, sayang. Natalo rin siya kay 30 nun, no? Sana makabalik pa si Nego G at mag-champion. Gusto ko rin makita na mag-A-game si Nego G. Yun lang muna yung panoorin natin sa Motus. Try natin manood pa ng ibang battles sa upload ko ulit. Salamat!